Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Matapos magpanggap na namatay sa kanyang huling misyon, ang dating hitman na si Arthur ay namumuhay ng mapayapang buhay sa Rio de Janeiro sa ilalim ng isang peking pagkakakilanlan. Isang hapon habang nag-e-enjoy siya sa isang magandang restaurant, si Arthur ay nilapitan ng isang babae na may patunay kung sino talaga siya. Kinakatawan niya ang isang makapangyarihang tao na gustong umupa kay Arthur para patayin ang tatlong kaaway at gawin itong parang aksidente. Kung tatanggihan niya ang alok, ipapaalam ng kanyang amo sa mga kriminal na buhay pa si Arthur. Nagkunwari si Arthur na kailangan niyang tumawag at inilabas ang kanyang telepono, ngunit ang totoo ay ginamit niya ito para kunan ng larawan ang babae. Agad niyang inilabas ang kanyang baril at tumugon si Arthur sa pamamagitan ng pagtulak ng mesa sa kanya na nagpapahiwatig na hindi niya tinatanggap ang alok. Ang lahat ng mga alip-oras na kasama ng babae ay nagsimula ng pag-atake kay Arthur, at nilalabanan niya silang lahat gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili at anumang bagay na makikita niya sa restaurant, kabilang ang grill mismo. Pagkatapos ay tumalon si Arthur sa bubong ng dumaraan na sky tram para makalayo. Ngunit nakasakay din ang babae at ang kanyang mga alip-oras sa parehong tram na sinusubukang barilin si Arthur mula sa loob. Sinubukan din ng babae na umakyat sa bubong, kaya nagpa siya si Arthur na tumalon sa likod ng isang hand glider upang matagumpay na makatakas. Sa gabi, bumalik si Arthur sa bangkang tinitirhan niya at may nakitang mga kaina-hinalang lalaki na umaaligid dito. Gamit ang isang remote control, inactivate niya ang mga pasabog na inilagay niya sakaling may mga emerhensya at pinasabog ang bangka, na pinapatay ang mga taong yun. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang isang lumang lagayan kung saan itinago niya ang lahat ng kanyang kagamitan at sinunog ang kanyang lumang pasaporte upang mapalitan ito ng bagong pagkakakilanlan. Maya-maya, lumipat si Arthur sa Thailand, kung saan ibinalik sa kanya ng dati niyang kaibigan na si May ang dati niyang barong-barong. Sa ilalim ng sahig nito, si Arthur ay nagtago ng higit pang mga sandata at kagamitan, kaya agad niyang sinimulan ang pagsasaliksik sa babaeng pinangalanang Renee. Natuklasan niyang nagtatrabaho ito para kay Crane, isang mapanganib na kriminal na pamilyar sa kanya. Kinabukasan, isang babae na nagngangalang Gina ang pumunta sa lugar ni May para humingi ng ilang gamit sa pangunang lunas. Napansin ni May na may mga sugat siya, ngunit tinanggihan ni Gina ang anumang karagdagang tulong. Nang sumapit ang gabi ay narinig ni May ang hiyawan na nagmumula sa isa sa mga bangka at napansin niya na si Gina ay marahas na minamaltrato ng isang lalaking tinatawag na Frank. Humingi ng tulong si May kay Arthur at nang ayaw niyang pumunta, naisip niya ang utang na loob niya kay May. Nang makarating siya sa bangka, sinubukan ni Arthur na alamin ang kalagayan ni Gina ngunit inatake siya ni Frank. Agad na ipinagtanggol ni Arthur ang sarili at nang mahulog si Frank, aksidente niyang natamaan ang kanyang ulo at namatay. Nang makita ni Gina ang katawan, nagulat at nahimatay siya at si May ay lumapit din sa bangka upang dalhin siya sa dalampasigan. Samantala, tumingin-tingin si Arthur sa paligid at nakakita ng baril, pasaporte ni Gina, at teleponong may sariling larawan. Pagkatapos ay pinasabog ni Arthur ang bangka at agad na pinuntahan si Gina at hiniling na malaman kung nagtatrabaho siya para kay Crane habang nakatutok ang baril sa kanya. Sinubukan ni Gina na alisin ang sandata ngunit madali siyang natalo ni Arthur at pinapaamin siya. Ipinadala ni Crane si Gina, ngunit hindi talaga ito kumikilos kaya binlockmail siya ni Crane para gawin ito. Siya ay dapat na gumanap bilang isang inosenteng biktima upang makuha ang atensyon ni Arthur, at si Frank ay medyo napasobra sa kanyang tungkulin. Ang plano ay mapalapit kay Arthur at pagkatapos ay tawagan si Crane, ngunit pinagbawalan siya ni Arthur na gawin iyon, dahil siya ang magpapasya kung kailan darating ang mga taong ito. Kinabukasan, natuklasan ni Arthur na si Gina ay dating bahagi ng isang humanitarian group na nag-aalok ng tulong sa mga tao sa Cambodia. Tinanong ni Arthur si Gina kung ano ang mayroon sa kanila ni Crane at ipinaliwanag ni Gina na nagpapatakbo siya ng isang shelter para sa mga biktima ng human trafficking. Ilang linggo na ang nakalipas, nawala ang isang tauhan, at pagkaraan ng 2 araw ay iniwan ang kanyang katawan sa kanyang pintuan. Nagpadala si Crane ng isang alip-oras na papatay sa mga bata kung hindi tatanggapin ni Gina na gawin ang misyon na ito. Maya-maya, napansin ni Arthur ang isang bangka sa malapit na may mga lalaking nakatingin sa dalampasigan. Malamang sila ang ipinadala ni Crane, kaya dahil dito naisip ni Arthur na magpanggap at maglakad-lakad na magkahawak kamay kasama si Gina upang isipin nilang maayos ang kanyang misyon. Napansin ito ni May at tumulong sa pamamagitan ng ilang lumang tradisyon ng Thai na isinagawa niya sa party,
at si Arthur at Gina ay nagsasaya ng magkasama. Kinagabihan, humingi ng paumanhin si Gina kay Arthur sa pagpasok niya sa gulo na ito. Ipinaliwanag ni Arthur na naiintindihan niya dahil ulila rin siya. Ipinagbili siya sa isang gangster na nagsasanay ng mga batang sundalo, at naroon din si Crane. Habang si Arthur ay nakatakas, si Crane ay hindi, at iniisip ni Arthur na sinisisi nila si Crane dahil dito at ngayon ay gusto niyang maghiganti. Pagkatapos ay naghalikan sina Gina at Arthur at nagpalipas ng gabi. Ipinangako ni Arthur kay Gina na inaayos niya ang lahat para makatakas siya nang hindi na ilalagay sa panganib ang mga bata. Hindi niya gagawin ang mga pagpatay na gusto ni Crane sa kanya, siya lang mismo ang papatay kay Crane. Iniregalo din ni Arthur kay Gina ang relo ng kanyang ama, ang tanging alaala niya rito. Kinaumagahan, isang grupo ng mga pulis ang dumating sa dalampasigan, ngunit nakilala ni Gina ang isa sa kanila bilang tao ni Crane. Nagsimula silang maglaban ni Arthur, ngunit habang abala siya ay kinidnap ng mga lalaki si Gina kaya walang pagpipilian si Arthur kundi tanggapin ang isang pagpupulong kay Crane. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Crane kay Arthur na kung gusto niyang bumalik kay Gina, kailangan niyang pumatay ng 3 para sa kanya at magmukhang aksidente ang mga ito. Ang una ay si Creel, ang high-profile na nagbebenta ng mga armas sa Africa na kasalukuyang nasa isang kulungan ng Malaysia. Binibigyan din siya ni Crane ng tableta na dapat niyang lunukin pagkatapos ng pagpatay para mahanap siya ng mga ito. Habang nagtatrabaho si Arthur, nakatago si Gina sa isa sa maraming bangka ni Crane. Naglakbay si Arthur sa Malaysia at nagsimulang magsaliksik sa bilangguan, na nasa tuktok ng mga bangin at napapaligiran ng tubig na puno ng mabangis na isda, kaya imposibleng makalusot. Sa isang plano, bumili si Arthur ng ilang malalakas na pampasabog na ikinakaila niya bilang chewing gum, ang ilang shark repellent na inilalagay niya sa isang balat, at itinatago ang kapsula sa loob ng sigarilyo. Ang huli ay gumawa siya ng peking ID at nagkukunwari bilang isang kilalang wanted na kriminal. Sa sandaling magsimulang maglakad si Arthur sa mga lansangan ng Malaysia, nakilala siya at naaresto. Sa bilangguan, hindi napansin ng mga bantay ang kanyang mga kakaibang gamit, na hinahayaan siyang maipasok ito. Sa mga unang araw, nagpapahinga si Arthur at nakikipag-usap sa iba pang mga bilanggo upang matuto pa tungkol sa kanyang target. Si Creel ay sinusundan ng kanyang mga tauhan sa lahat ng oras dahil maraming tao ang gustong pumatay sa kanya. Kahit na nakakulong siya, si Creel ang namamahala sa lahat ng negosyo niya mula rito at siya ang tunay na naghahari sa lugar. Pinapanood ni Arthur ang 2 bilanggo na nakikipagpalitan ng kutsilyo, at sa oras ng kainan, sinadya niya silang mabangga para maingat na makuha ang kutsilyong yun. Nang maglaon, sinubukan ng isa sa mga dating alip-ores ni Creel na patayin siya upang makaganti sa kanya, ngunit napigilan ito ni Arthur at pinatay siya gamit ang kutsilyo. Labis na humanga si Creel at niyaya niya si Arthur na maghapunan kasama niya. Tinatanggap lang ni Arthur kung papayag si Creel na iwan ang kanyang mga tauhan sa labas. Nakakagulat na pumayag si Creel sa kanyang mga tuntunin at sa gabi, kinuha si Arthur mula sa kanyang selda upang makipagkita kay Creel sa kanyang pribadong tahanan. Sinubukan ni Creel na mag-alok ng trabaho kay Arthur, ngunit sa sandaling lumingon siya, tumalon si Arthur sa kanya at pinatay siya sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang leeg. Pagkatapos ay hinahalo niya ang kamandag ng ahas na ginamit ni Creel para sa kanyang mga ritual sa kanyang aktwal na inumin upang magmukhang tinapos ni Creel ang kanyang buhay. Naghihinala ang mga bantay sa labas, ngunit inilagay ni Arthur ang katawan sa isang posisyong nagdarasal kaya naisip ng mga bantay na ang katahimikan ay para sa kapakanan ng kanilang relihiyon. Pagkatapos, inilagay ni Arthur ang pampasabog na gum sa isang pader ng bilangguan upang makagawa ng isang butas. Pagkatapos ay nilamon niya ang tableta, tinakpan ang sarili ng shark repellent, at tumalon sa tubig bago siya mahuli ng mga pulis. Hinihintay siya ng mga tauhan ni Crane sa isang bangkang pangisdaan, at ligtas na nakatakas si Arthur. Nakipag-usap siya kay Crane para patunayan na okay si Gina at ibinigay kay Arthur ang kanyang pangalawang target, si Adrian Cook, isang human trafficker na nakatira sa Australia. Makalipas ang ilang araw, sinisiyasat ni Arthur ang kanyang target. Nalaman niya na ang penthouse suite ni Cook ay hindi malalampasan, ngunit mayroon din siyang cantilever pool na naka-overhang sa itaas ng mga kalye. Kumuha si Arthur ng helicopter para pag-aralan ang gusali mula sa malayo, pagkatapos ay nagpanggap siyang interesado sa isa sa mga apartment na malapit sa bahay ni Cook. Habang nagpapakita sa kanya ang realtor, tinawagan ni Arthur ang kanyang telepono para makaabala sa kanya,
At doon ay kinuhanan niya ng litrato ang mga susi ng apartment para makagawa siya ng kapareho nito. Ang panghuli ay gumagamit siya ng mga mapanganib na kemikal upang lumikha ng isang maliit ngunit makapangyarihang paputok na maaaring makabasag ng salamin at magmukhang nabasag ito dahil sa presyon. Makalipas ang ilang araw, nag-disguise si Arthur bilang isang technician upang makapasok sa gusali nang hindi napapansin. Pagkatapos ay ginamit niya ang duplicate na susi para makapasok sa loob ng apartment. Gamit ang mga advanced na kagamitan, umalis si Arthur sa bintana at umakyat sa gusali hanggang sa maabot niya ang pool, kung saan gumawa siya ng maliit na butas upang maipasok ang kanyang espesyal na paputok. Kasalukuyang lumalangoy si Cook at nakita niya si Arthur, ngunit bago pa man siya makatawag sa kanyang mga bantay, nagsimula ng pumutok ang salamin. Tumalon si Arthur at dumulas sa gusali para bumalik sa apartment habang nawasak ang swimming pool at nahulog si Cook na kanyang ikinamatay. Nakita ni Crane ang pagkamatay ni Cook sa balita at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang mga bagay para sa susunod na tawag kay Arthur. Napansin ni Gina na pinaupo nila siya malapit sa isang bintana na nagpapakita ng numero ng katawan ng bangka, kaya ginalaw niya ang camera para ilagay ang bintana sa frame. Nang magsimula ang tawag, itinaas ni Gina ang kanyang kamay para ipakita kay Arthur ang relo bilang paraan para tingnan niya ang numero. Sa sandaling mapansin nila ito, sinampal si Gina at pinutol ang tawag, ngunit nakuha na ni Arthur ang numero at ginamit ito upang mahanap ang lokasyon ng bangka. Nang maglaon, sumakay si Arthur sa isang helicopter na sumusunod sa bangka ni Crane, at tumalon siya sa tubig na may dalang bag na puno ng mga espesyal na kagamitan. Matapos itago ang bag sa ilalim ng bangka, pumasok si Arthur at sinimulang patayin ang bawat lalaking makakasalubong niya. Nakipaglaban si Arthur sa isang grupo ng mga thugs habang si Gina ay inilalabas sa silid. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili ngunit hindi sapat ang kanyang mga pangunahing kasanayan at inilagay siya sa isang helicopter. Tumalon si Arthur sa isa sa mga bantay at kinuha ang kanyang granada upang patumbahin ang mga ito, gamit ang isa sa mga lalaki bilang isang kasangkapan. Dumating ang ibang lalaki at nahuli siya. Ilang sandali pa, dinala sina Gina at Arthur sa isa pang bangka, kung saan inamin ni Crane na alam niyang susubukan ito ni Arthur dahil hindi niya mapigilan ang sarili. Ngunit kailangan pa niyang gawin ang ikatlong pagpatay. Pagkaalis ni Crane, binugbog ni Arthur ang mga bantay sa halip na hayaan silang kunin siya ng maayos. Pagkatapos ay tumalon siya sa tubig kung saan kinuha niya ang kanyang kagamitan, na kinabibilangan ng tangke ng oxygen at isang maliit na makina na nagpapahintulot sa kanya na makatakas ng ligtas. Pagkalipas ng ilang araw, nasa Bulgaria si Arthur, kung saan nakuha niya ang mga detalye sa huling target na si Max Adams, isang Amerikanong nagbebenta ng armas. Sinimulan ni Arthur ang kanyang pagsasaliksik at napagtanto na si Adams ay may pinakamataas na kuta ng seguridad kung saan pinapanatili niya ang mga submarino na may mga intercontinental ballistic missiles. Napagtanto din niya na ang mga pagpatay na ito ay ang pagtatangka ni Crane na alisin ang lahat ng kanyang kalaban sa negosyo, na dahilan upang magdalawang isip si Arthur. Maya-maya, binaril ni Arthur ang isa sa mga bantay ni Adams mula sa malayo, pagkatapos ay pumuslit siya sa bubong ng isang ospital upang magtago sa emergency helicopter. Lumipad ang piloto patungo sa kuta ng Adams upang suriin ang nahulog na sundalo, at habang ang lahat ay nagtataka, si Arthur ay nakapasok sa gusali. Sa loob, naglagay siya ng jammer para sirain ang mga security camera, pagkatapos ay sinimulan niyang itumba ang sinumang bantay na nakikita niya. Sa lalong madaling panahon ang gusali ay nalagay sa alerto at ang kanyang mga tauhan ay dinadala siya sa isang ligtas na lugar, subalit naantala sila ni Arthur sa pamamagitan ng pagpapasabog sa elevator. Sa oras na makarating si Adams sa kanyang silid, naroon na si Arthur na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, hindi nagpaputok si Arthur, sa halip ay inalok niya si Adams na makipagtulungan para mapabagsak si Crane. Nagsimula ang plano ni Arthur sa pagpapanggap ni Adams ng kanyang sariling kamatayan. Maya-maya, sinusuri ni Adams ang kanyang mga submarino at nang naglalakad siya sa isang tulay, isang bomba ang sumabog. Nakahanda na si Arthur sa ilalim ng tubig at nakikibahagi sa isang tangke ng oxygen kay Adams upang dalhin siya sa isang beach. Nakita ni Crane ang pagsabog sa TV, kung saan sinabi sa balita na inilibing si Adams sa tubig sa ilalim ng isang bungkus ng mga labi. Sa sandaling iyon ay tinawagan siya ni Arthur upang ipaalam sa kanya na ang ikatlong pagpatay ay natapos na. Ngunit hindi maniniwala si Crane hanggang sa hindi niya makita ang katawan nito. Ipinangako ni Arthur na ang katawan ay matatagpuan sa ilalim ng tubig,
kaya pagkatapos ibaba ang tawag, ipinadala ni Crane ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang katawan ni Adams at patayin si Arthur. Samantala, bumalik si Arthur sa submarine at naghanda ng maraming mga bitag ng maaga. Nang dumating ang mga alip-ores ni Crane, isa-isa silang nahuhulog sa mga bitag at namamatay, at ang hindi namamatay ay pinapatay ni Arthur mula sa mga anino. Napagtanto ni Crane na si Arthur ay isusunod siya kaya inilagay niya si Gina sa labas bilang naglakbay si Arthur sa ilalim ng tubig at naabot ang bangka upang agad na simulan ang pagpatay sa bawat bantay na nakikita. Nakita siya ni Crane sa security footage at inutusan ang kanyang mga tauhan na ibalik si Gina sa loob bago sirain ni Arthur ang mga kamera. Sinubukan ni Gina na lumaban sa mga bantay na humawak sa kanya at nauwi sa sugat sa kanyang tiyan, pagkatapos ay itinulak siya ng bantay sa jacuzzi para makuha siya ni Crane. Habang si Arthur ay patuloy na nakikipaglaban sa mga bantay, dinala ni Crane si Gina sa loob at pinaandar ang isang paputok na nakatago sa bangka. Pagkatapos ay umalis siya upang subukang tumakas sa kanyang rescue boat. Ilang segundo lang, nahanap ni Arthur si Gina at nalaman ang tungkol sa bomba, kaya inilagay ni Arthur si Gina sa isang emergency release pod upang iligtas siya. Pagkatapos, hinabol ni Arthur si Crane, pinatay ang mga huling bantay bago naganap ang pakikipaglaban. Inilagay ni Crane ang kanyang mga kamay sa kadena ng anchor at ginamit ito upang makuha si Arthur sa pamamagitan ng kanyang binti, ngunit sinamantala ni Arthur ang haba nito at ginamit ito upang maitali si Crane sa bangka. Tumawa si Crane dahil masyadong matagal si Arthur at mamamatay din siya, ngunit mukhang hindi masyadong nag-aalala si Arthur at tumakbo siya papasok bago sumabog ang mga bomba. Pinapanood ni Gina ang bangka na pumuputok at nasusunog na umiiyak dahil sa pagkamatay ni Arthur. Sa huli nakita siya ng Coast Guard at nailigtas siya. Nagmamasid din si Adams mula sa dalampasigan at sa tingin niya ay may kakaiba sa mga piraso ng bangka na dinadala mula sa dagat, napansin din niya ang isang security camera sa malapit. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Gina sa Cambodia kasama ang mga bata, at sumulat siya kay May upang pasalamatan siya sa kanyang donasyon ng isang malinis na tubig. Isang hapon habang abala siya sa pagtuturo, laking gulat niya nang makita niyang buhay si Arthur na agad niyang niyakap. Samantala, sinasaliksik ni Adams ang bangka ni Crane at nalaman na ang modelong ito ay may tinatawag na diving bell, na naglalaman ng nakakulong na hangin upang payagan ang mga maninisid na makahinga sa ilalim ng tubig. Habang nasa isip ang isang teorya, sinuri ni Adams ang security footage at nakumpirma na nakatakas si Arthur sa pamamagitan ng pagtatago sa diving bell. Dahil humanga sa planong ito, tinanggal ni Adams ang footage para protektahan ang kinabukasan ni Arthur. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!